Nagbabalang isang grupo laban sa ilang school supplies na may mataas na lead content na nakakasama sa kalusugan. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, isa rin yan sa kanilang binabantayan bukod sa presyo ng school supplies. May unang balita si Nico Wahe. Grade 11 na sa pasukan si Patricia at ngayon nila target makumpleto ang kanyang gamit pang eskwela. Kasama ang kanyang ina, bumili na siya ng notebook, ballpen, mga papel at iba pang school supplies na tingin nila ay dekalidad at magandang klase. Para mas tumagal po yung school supplies sa'yo. Parang nadodoble, parang pag nasira po, syempre po bibili ka po ulit ng bago. Si Annabel, kinikilatis din ang mga bibilhing gamit para sa anak niyang grade 4. Bonus daw kung mura. Quality siya. Dahil po, bakit quality ma'am? Kasi yung ibang matagal. Pero bukod sa presyo at kalidad, dapat din daw maging mapanuri lalo sa material na ginamit sa mga school supplies. Ayon sa grupong Ban Toxics, nakabili sila ng ilang gamit pang eskwela na may mataas na lead content, gaya ng kiddie bag at water container. Alarming po itong na-detect natin na presence ng lead na umaabot po ito ng halos 18,900 parts per million. Sa bansa natin ay regulated po yung paggamit ng ganitong klaseng chemical. Dapat po wala, zero, prohibited po yung paggamit. Ayon sa DTI, mahigpit daw nilang binabantayan ang kalidad ng binibentang school supplies. There's FDA, it passes through the FDA, yes. Oo, yung mga monitored by the FDA then, and then also monitored and enforced by the DTI. So we don't really have much problem sa ganon, no? As long as they follow the guidelines set by the DTI. Nag-ikot sa Baclaran at nag-inspeksyon ng DTI sa mga tindahan ng school supplies para tignan kung nasusunod ang presyong itinalaga nila. Ang writing notebook dapat ay nasa 15 to 52 pesos lang. 18 to 52 pesos naman ang composition. Ang pad paper na pang grade 1 to grade 4 dapat ay nasa 15 to 37 pesos lang. Habang 26 to 48.75 pesos naman ang intermediate pad paper. Ang crayons, 12 pesos to 114 pesos depende sa dami. Sa ngayon, wala raw sumusobra sa presyo na yan maging sa ilang bookstore. The prices here are pasok sa price guide set by the DTI. There are some items that are lower that we saw, which is the notebooks, the ball pens, the pencils, and I'm sure there are some others. But there are also prices that are within the price range of the DTI. Inaasahan daw ng DTI na hindi magtataas ang presyo ng mga school supply kahit papalapit na ang pasukan. Ito ang unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News.